Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na po sa YouTube channel. For today's video, ay isa naman pong tanong po natin pong subscriber ang ating pong sasagutin. Bakit daw nagtatae o basa yung dumi ng mga biik na mga bagong bili po mga kaibigan? So kayo po mahilig po sa palaga ng baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang pang-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga bagong bili ng mga biik. Kapag tayo po bibili ng mga biik po mga kaibigan, dapat atin pong tanungin yung may-ari ng biik kung ano na po yung kanyang pinapakain. Para yan din yung feeds na atin pong ipapakain sa ating mga alagang biik kapag nakarating na po sa atin pong sariling kulungan. Minsan, kapag yung pinapakain ng may-ari ng biik ay ibang feeds, at saka yung pinapakain naman natin po ay ibang feeds din, magkaroon po yan ng reaksyon doon po sa loob ng tiyan ng ating mga biik. So, yan po ay isang dahilan kung bakit po nagbabasa po yung kanilang mga dumi po mga kaibigan. Kapag yung biik naman po ay bagong dating pa lang sa ating kulungan, huwag muna nating diretsong pakainin. Yung mga biik po ay naninibago pa sa lugar o sa bagong lugar. Nag-a-adjust pa lang sila. Mataas po yung kanilang anxiety level. Kapag mataas yung anxiety level ng mga biik, yung activity po ng katawan ay malakas po yan mga kaibigan. Yung kanilang pong metabolism ay malakas po yung function ng kanilang metabolism. Kaya yan din pong isang dahilan kung bakit po nagbabasa po yung kanilang mga dumi. Ang atin pong gawin sa ating mga bagong bili na biik pagdating po mismo sa ating kulungan ay atin pong painumin ng tubig na may halong vitamins at saka electrolytes. Nang sa ganon, kahit na sila po naninibago sa lugar, ay hindi po bababa yung electrolytes mismo doon po sa katawan ng mga biik po natin mga kaibigan. Kapag yung mga biik po mga kaibigan ay naka-adjust na sa kulungan at saka sa feeds natin pinapakain, doon na po natin sila papakainin ng average feeding. Unang araw hanggang ikatlong araw, bigyan muna natin ng paunting-unting feeds yung mga biik. Kasi nga, naninibago pa siya sa lugar, wala pa silang ganang kumain, yung kinakain ay pakunti-kunti pa lang, masasayang lang po yung ibang feeds kapag ibibigay po natin yung mga average feeding sa kanila. Ang dapat pong ipapakain po sa mga bagong biling biik ay dapat naka-starter feeds na po sila. And then kung ano po yung brand ng feeds na pinapakain ng ating seller, yan din po yung feeds na natin pong bibilhin. Nang sa ganon, yung lasa ng feeds mula doon po sa kanilang seller ay ganon din po yung lasa na malalasahan po ng mga biik dito po sa atin po na atin pong pinapakain. Kapag naka-adjust na po yung biik sa pagkain ng starter feeds, 2 weeks pataas po mga kaibigan, pwede na po kayong mag-convert kung anong brand ang gusto niyo. Kasi nalalasahan na po nila yung lasa ng starter feeds. Then bago po kayo mag-change feeding into other brand of feeds, kahit na same lang sila na starter feeds, dapat mag-mix kayo muna ng 50-50 ratio per brand. Nang sa ganon, yung lasa ng current brand na kinakain nila at saka sa bagong brand na ipapakain nyo ay mag-incorporate po yan at saka yung lasa po ay malalasahan po ng mga biik para hindi po sila magkakaroon ng stress factor. Kasi minsan, kapag iba po yung lasa ng feeds na pinapakain sa ating mga biik, ay hindi po kakainin agad yan ng biik. So masasayang lang din po yung feeds na ating pong pinapakain. At the same time, bababa po yung kanilang timbang kasi po wala po silang ganang kumain. Kapag naka-adjust na po yung mga biik sa bagong brand of feeds na ating pong pinapakain, balik sa average feeding per day na dapat ikukonsumo po ng mga biik po mga kaibigan. At tinuwag po nating magbigay ng vitamin B complex at saka vitamin A, D, E, 1 ml per biik na ating pong ituturok sa kanila. Pwede din po tayong magbigay ng mga powdered supplements sa ating mga alagang biik katulad ng King's Vita Plus, King's Humivet at saka Sisical powder po mga kaibigan. Para po maging malusog at masigla yung ating mga alagang biik at saka hindi po magbabasa yung kanilang dumi at tae po mga kaibigan. So yan po yung ating vlog ngayon. Sana naman po ako nakapagbigay sa inyo ng konting kalaman po kung paano pakainin yung mga bagong dating ng mga biik po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye!